Gawa 1:4 hanggang 8. At palibhasa'y nakikipagpulong sa kanila, ay ipinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Last Sunday, naunawaan natin mula sa mga naunang talata na kung ano ang ginagawa ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo sa daigdig na to ay pagpapatuloy lamang ng mga sinimulan ni Kristo. Tayo po naniniwala ayon sa banal na kasulatan na walang sino mang tao ang may karapatang magtayo ng iglesia, sapagkat walang pundasyon ang maaaring mailagay maliban sa nailagay na, at yung inilagay mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At para sa pagpapatuloy ng kanyang gawain sa lupang ito, humirang siya ng 12 apostoles upang magpatotoo sa Israel na ang Mesiyas ay dumating na at natupad na ang mga unang bahagi ng kasulatan na ang Mesiyas ay maghihirap, ipagkakanulo ng kanyang sariling bayan, siya ipapatayin. Sinabi ni Propeta Daniel, ang Mesiyas ay mamamatay pero hindi para sa kanyang sarili. Sinabi ni Propeta Isaias na tayong lahat ay parang tupa na walang pastol. Bawat isa sa atin ay umiba ng landas, subalit inilagay ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa Kanya. Sinabi ni Apostol Pedro, ngayon kayo'y nakabalik na sa obispo ng inyong mga kaluluwa, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay kayo ay gumaling. Sa makatuwid ang iglesia ay lumilingon sa 2,000 taong kasaysayan. Hindi ito maaaring gawin ng sino mang tao, sapagkat ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo ay binili niya ng kanyang sariling dugo. At pinangakuan niya ito na kahit pintuan ng impyerno ay hindi mananaig sa iglesia ng Panginoon. Kung kaya't ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo ay may kakayanan sa tulong ng banal na Espiritu na lagpasan ng lahat ng uri ng kahirapan. Yan lang ang klase ng institusyon sa lupang ito. Palibhasa ay hindi gawa ng tao na kayang magtiis ang lahat ng hirap upang tuparin ang kanyang layunin. Anumang korporasyon, dumarating ang panahon ng bankruptcy. Subalit ang iglesia ay magpapatuloy. And it has been the history of God's people throughout these years. Nakita rin mismo yan ng Diablo na hindi niya mapapatay ang iglesia sa pamamagitan ng kahirapan. Kaya nga mga kapatid, makikita mo kung anong nangyayari sa mga iglesia sa panahong ito. Hindi tayo pinapatay ng hirap, pinapatay tayo ng sarap. Masyado tayong masaya sa sanlibutan. Now, perhaps, pwede nating idagdag yan sa aplikasyon. Maybe later, o mamayang gabi. But ang kasaysayan ng mga apostoles ay dapat nating tignan na siyang bahagi rin ng ating kasaysayan.
walang ibang binigyan ng Panginoon ng kautusan na ipangaral ang Ebanghelyo maliban dyan sa mga apostoles na yan. At tayo ay bunga ng kanilang pagtatrabaho kung ang ating mga aral at ang ating mga doktrina ay ayon sa kanilang itinuro, kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, at sila'y nagsipanatiling matibay sa doktrina ng mga apostoles. Pero mayroon pang isang bagay na dapat nating tandaan. Ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y nagtatrabaho sa ngayon, tayo po ay tumatanaw sa pagbabalik ni Kristo. Hindi tayo basta tumatanaw limang taon mula ngayon o 10 taon mula ngayon. Tumatanaw tayo na may kasamang paghahanda sapagkat tiniyak sa banal na kasulatan na Hesus Kristo ay babalik sa panahon na hindi akalain ng tao, kagaya sa panahon ni Noe na ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom. At biglang dumating ang dilubyo at nalunod sila lahat. Kagaya sa panahon ng Sodoma at Gomora, walang naniwala kay Lot. Pero nagbabala ang Panginoon sa pamagitan ng 2 anghel na isinugo. Si Lot, akala ng kanyang mga kamag-anak, nagbibiro lang si Lot. Hanggang sa dumating ang panahon na bumaba ang apoy galing sa langit. Kung naniniwala tayo sa isang patas na Diyos, ay tanggapin natin na ang Diyos ay maghuhukom. Ang Diyos ay magpaparusa. Kaya nga't kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat sinasabi natin na ito ay kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Bakit magliligtas ang Diyos? Si Apostol Pablo rin ay nagsabi sa Roma 1:16 hanggang 18, kung bakit kanyang matapang na ipinangangaral ang Ebanghelyo. Kung bakit kanyang sinasabi na ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos, ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sa talatang 18 nakasulat, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa kalikuang ginagawa ng tao. Kaya mga kapatid, mahirap na misyon ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. At sa mga talatang binasa natin ngayong umaga, binigyan tayo ng Diyos, binigyan ng Panginoon ang mga apostoles ng paraan, ng kapangyarihan, ng pangako upang sila ay makaganap sa kautusan ng ating Panginoong Hesus. Ang ating titulo ngayong umaga, ang pangako ng banal na Espiritu. At 3 bagay ang ating titignan sa talata. Una, ang pangako ng Ama. Pangalawa ay ang pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa banal na Espiritu. Pangatlo ay ang presensya ng Diyos sa Iglesia sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang pangako, ang pangangaral at ang presensya. Ang pangako ng Ama, ang pangangaral ni Jesucristo at ang presensya ng Diyos sa Iglesia. Para madali nating matandaan. Una, ang banal na Espiritu ay ipinangako ng Ama. Sa Gawa 2:14 hanggang 21, sumagot ang Apostol Pedro sa kantiyaw ng mga tao sa Jerusalem na itong mga Kristiyano, sapagkat bumaba ang banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes, ay sinabihan silang mga lasing. At sinabi ni Pedro, hindi kami lasing, ang aga-aga pa. Kaya sabi na isang Kristiyano, kita mo na, dapat gabi talaga naglalasing. Na sinabi naman ni Apostol Pablo, huwag kang maglasing ng alak, kundi mapuspos ka ng banal na Espiritu. Pero sinabi niya, hindi lasing yung mga yan, porque nagsasalita ng iba't ibang wika at hindi maintindihan ng mga taga-Jerusalem. Pero naintindihan naman ng mga taga-ibang ibayo na dumating.
Ang nakikita ninyo ay katuparan ng sinabi ni Propeta Joel sa chapter 2 verse 28 hanggang 32. Dapat nating intindihin na ang pagdating ng banal na Espiritu ay hindi afterthought ng Diyos o hindi yan contingency plan. Kung hindi noon pa man ay ipinangako na ng Diyos na isinakatuparan sa panahon ng iglesia. Kaya magbabasa tayo sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, kapag ka ang Diyos ay humihirang ng tao para sa isang specific na trabaho, pinapadala niya ang kanyang banal na Espiritu upang magbigay ng talino, magbigay ng kakayanan, magbigay ng lakas. Halimbawa, yung gumawa ng tabernakulo sa Exodo 31, 2 hanggang 3. Maaalala nyo rin, yung 70 lalaking matatanda na tumulong kay Moises sapagkat itong mga Israelita reklamo ng reklamo. Pag wala silang tubig, magreklamo sila kay Moises. Pag wala silang makain, reklamo sila kay Moises. At ang sabi ni Moises, Panginoon, itong bayan na to, 600,000 na lalaki. Sabi mo, hindi pa binilang yung anak, hindi pa binilang yung babae, yung mga babae. Idagdag mo pa yung mga tupa at mga baka. Saan ako kukuha ng pagkain para sa ganito kalaking bayan? Ako ba nag-anak dyan sa mga yan? At sinabi ng Panginoon, pumili ka ng 70 lalaki. At ilalagay ko ang aking espiritu sa kanila. At dadalhin nila ang kabigatan kasama mo. Ang mga hukom, si Jephthah, si Samson, si Gideon, kapag ka mga ambayan ng Diyos ay inaapi, nagdadala ang Panginoon ng mga commander, ng mga tagapagligtas, ng mga general na mangunguna sa gera, at sinasabi ng banal na kasulatan, sila ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Sinabi rin sa banal na kasulatan, ayon sa hula ng mga propeta, na ang Mesiyas kapag siya ay dumating, siya ay pananahanan ng banal na Espiritu. Sa Isaiah 61, madalas natin itong binabasa. Pag nangangaral tayo sa evangelism, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa mga nangabibilanggo. Yan po ay tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Pagka binasa mo sa Lucas 4, binasa niya at kinasinabi, sa inyong pakikinig ay natupad na ang mga salitang ito. Makikilala mo kung sino ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na darating, sapagkat mananahan sa Kanya ang banal na Espiritu. Yun ang dahilan kung bakit nang binautismohan ang ating Panginoong Jesucristo ay binautismohan ni Juan. Si Juan ay nagpatotoo, nakita ko ang Espiritu ng Diyos na bumaba sa Kanya, sa anyo ng kalapati, at ako'y mismo ay magsasabi, ay ito ang anak ng Diyos. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Sa Lumang Tipan, binanggit din, mga kapatid, patungkol sa pangako ng bagong tipan, na darating ang panahon na ang banal na Espiritu ay titira, mananahan, darating sa puso ng tao. Kung babasahin natin kay Ezekiel 36, 26 hanggang 27. Nagbabasa tayo sa Lumang Tipan para ma-establish sa una pa lamang may plano ang Diyos. May pinaplano ang Diyos na gawin. 36 verse 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso
at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Sinabi ng Panginoon, darating ang panahon, ang aking banal na espiritu ay ilalagay ko sa loob ninyo. Matapos na bigyan ko kayo ng bagong puso, matapos na kayo ay linisin, matapos na kayo ay patawarin sa inyong mga kasalanan, sa pagkakasulat niya ni Propeta Jeremias, isang bagong tipan ang aking gagawin, hindi kagaya ng tipan sa bundok ng Sinai. Isang klaseng tipan na ilalagay ko ang aking salita sa inyong mga puso at isusulat ko sa inyong mga isip. Isang bagong tipan na nagsasabing ang inyong mga kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa. Sinabi ni Propeta Ezekiel, ayon sa salita ng Panginoon, na may araw na darating ang banal na Espiritu, hindi na lamang upang magbigay ng kalakasan sa tao para gawin ang specific na gawain, o hindi para manahan sa tao. Ipagpapatuloy natin. Naalala ko sa Numbers 11 verse 29. Nung yung 70 na lalaki, pinabaan ng banal na Espiritu at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika. Sila'y nanghula. Sila'y nagpahayag ng mga kalooban ng Diyos doon sa lumang tipan. Yung iba, huminto na. May 2 natira. At patuloy lang doon sa kanilang pagsasalita. May nagbalita, Moises, may 2 nagsasalita doon, oh. Ayaw nilang tumigil. Hula sila ng hula. At sinabi ni Josue kay Moises, Panginoon Moises, sasawayin ko sila. Patitigilin ko sila. At ang sabi ni Moises, nagsiselos ka ba para sa akin, Josue? Sana loobin ng Diyos na ang kanyang buong bayan ay maging propeta. At bawat isa sa kanila ay ibuhos ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Nakita ni Moises kung gaano katigas ang puso ng tao. Kung kayo'y nai-involve sa pagtuturo, alam nyo yan. Hindi lang reklamo, pati tigas ng ulo. Isipin mo kung ang lahat ng tao ng Diyos ay pananahanan ng banal na Espiritu. Walang magrereklamo kasi walang tubig. Walang magrereklamo kasi mana na lang araw-araw. Meron ng katuwang ang tao na galing sa Diyos para masunod natin ang kanyang mga salita. Kaya sabi ni Moises, sa lumang tipan pa lang kanyang sinabi, sana ang lahat ng tao ng Diyos ay magkaroon ng banal na Espiritu. Siya rin mismo ang nagsabi sa Deuteronomy 30 verse 6. Ang kanyang sinabi, at tutuliin ng Diyos ang inyong mga puso upang inyong mahalin ang Panginoong Diyos ng buong puso. So nakita mo. Kaya yung nakitang limitasyon ni Moises sa kanyang panahon ay makikita natin na sinagot ng ating Panginoong Diyos sa kanyang sinabing, isang bagong tipan ang aking gagawin sa huling panahon. Ngayon, nangaral ang ating Panginoong Hesukristo. Sa teksto na binasa natin, na inyong narinig sa akin. Sa Lucas 4:18 hanggang 21, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na yung Isaiah 61 verse 1 na binasa natin kanina ay natupad na sa Kanya. Ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang mga alagad na ang Ama sa langit
ay magbibigay ng banal na Espiritu sa kanino mang hihingi sa Kanya. Luke 11 verse 13. Kung kayong masasamang ama ay magbibigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, ano pa kaya ang Ama ninyo sa langit na magbibigay ng banal na Espiritu sa kanila na hihingi sa Kanya? Iisipin mo, ang dami nating hinihingi sa Diyos. Pero kailan tayo humingi ng kapuspusan ng banal na Espiritu, ng presensya ng Diyos, ng kapangyarihan galing sa Diyos? Yan ang mabuting bagay na ibibigay ng Diyos sa Kanyang mga anak. Pera, kaya mong magtrabaho. Marami sa inyo trabaho ng trabaho, hindi kayo nagdadasal sa umaga. Bakit? Kaya nyong magtrabaho. Magnegosyo, kaya nyong magnegosyo. Pinag-aralan nyo yan. Pinag-practicean nyo yan kahit nung wala pa tayo sa Panginoon. Kaya't marami sa inyong hindi nag-uumpisa ng araw, hindi nag-uumpisa ng pagninegosyo sa umaga na humihingi ng gabay sa Diyos. Pero alam nyo, wala nang ibang mabuti na mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos maliban na hingin mo ang patnubay ng Kanyang banal na Espiritu. Pero sa Ebanghelyo ni Juan, makikita nating malinaw kung paano itinuro ng Panginoon ang doktrina patungkol sa banal na Espiritu. Sinabi niya na ang tao, maliban na ipanganak na muli, hindi paghaharian ng Diyos. Maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Na tumutukoy sa isang bagong tipan na ipinangako sa lumang tipan. Binasa natin kanina sa Propeta Ezekiel. Kung umatras tayo sa talatang 25, nakasulat doon, at wiwisikan ko ang inyong mga kalooban ng malinis na tubig. At aalisin ko ang inyong mga Diyos-Diyosan sa inyong puso. Ito ay panloob na paglilinis na tinutukoy ng propeta na gagawin ng Diyos sa huling panahon. Na ang tao ay ipanganganak sa tubig at sa Espiritu. Bakit ipanganganak? Sapagkat ang Diyos ay gumagawa ng bagong bayan sa Kanyang sarili. Hindi sa pamamagitan ng dugo at laman. Hindi sasabihin ng mga Israelita na kami ay mga anak ni Abraham, sapagkat sinabi mismo ni Juan Bautista na kahit sa bato, kaya ng Diyos gumawa ng isa pang Abraham. Tayong lahat ay anak ni Adan, sa unang Adan. Pero ang pangalawang Adan ay buwaba galing sa langit. Upang sa pamamagitan niya, tayo ay maging mga tunay na anak ng Diyos. Na siya namang ipinaliwanag yan ni Apostol Pablo sa Tito 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ngayon sa Kanyang kaawaan ay Kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Kung kahit hindi maintindihan ni Nicodemo, paano ko ipapanganak na muli? Papasok ba ako sa tiyan ng aking ina upang ako ipanganak muli? Sinagot siya ng Panginoon, guro ka sa Israel, hindi mo alam yung sinasabi ko. Nandyan na yan sa lumang tipan, hindi mo nakita. Anong gagawin ng Diyos? Paano bubuo ang Diyos ng bagong bayan? Paano darating ang kaharian ng Diyos? Ang ipinanganak sa laman ay laman, pinanganak sa Espiritu ay Espiritu.
Huwag kang magtaka, sinasabi ko sa iyo, kailangan mo ipanganak na muli. Hindi sinagot ng Panginoong Jesucristo yan, magpabautismo ka. Kagaya ng sinasabi ng marami, ng bautismo nagliligtas. Kung hindi sinabi ng Panginoon, ganito ang ipinanganak sa Espiritu, naririnig mo yung hangin. Hindi mo nakikita saan siya nanggagaling. Hindi mo rin alam saan papunta yan. Pero naririnig mo ang ugong nito. Sa madaling salita, nakikita mo ang ebidensya nito. Ganun ang ipinanganak sa Espiritu. Ang kapanganakang muli ay pagbabago at paglilinis sa loob. Isang pagbabago ng puso na Diyos lang ang makagagawa. Sa daigdig na ito, na mahal niya ang kanyang sarili at ang kasalanan at ang sanlibutan. Ipangangaral mo na sa Hesukristo ang daan at buhay at katotohanan. Sasabihin ng tao, anong mapapala ko dyan? Okay, mananampalataya ako sa Diyos, pero mananampalataya pa rin ako sa sarili ko. Hindi ganoon ang pananampalataya. Sinabi ng Kawikaan 3, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang mananangan sa sarili mong pangunawa. Yan ang pananampalataya. Galing tayo sa Diyos at ang buhay natin ay galing sa Diyos. Bakit hindi natin siya pagtiwalaan buong buo? Lalo na sa usapin ng kaligtasan. Sasampalataya ako kay Kristo pero mananatili ako sa aking mga Diyos-Diyosan. Ako'y mananampalataya kay Kristo pero itong aking maling paniniwala ay panghahawakan ko pa rin. No? Kaya nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan at ipinangaral niya ang kaharian ng Diyos, kanyang sinabi sa Marcos 1:15, dumating na ang panahon, magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Sinong magsisisi? Sinong sasampalataya? Lahat ng tao ay tama sa kanyang pangunawa. Lahat ng tao ay may sariling larawan ng Diyos sa kanyang isip. Yun lamang binigyan ng Panginoon ng pangunawa sa kanyang salita. Nakasama ni San Pedro, lahat tayo magsasabihan, mapalad ka sapagkat hindi pinahayag sa iyo yan ng dugo at laman, kundi sa pamamagitan ng aking Ama sa langit. At hindi maintindihan ni Nicodemo. At kanyang sinabi sa kanya ng Panginoon, sinasalita namin ang mga bagay na alam namin, pero hindi nyo tinatanggap. Hindi kayo naniniwala. Kung nagsasalita ako ng mga bagay sa lupang ito, ay di kayo naniniwala. Paano kayo maniniwala kung magsasalita ako ng mga bagay na galing sa langit? Walang bumaba. Walang aakyat sa langit maliban sa bumaba. Sa ganung paraan, inibig ng Diyos sa sanlibutan upang sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na parito ang ating Panginoong Jesucristo sa unang pagkakataon para hatulan ng sanlibutan, kung hindi para iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan niya ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumampalataya kay Jesucristo ay may buhay na walang hanggan at hindi nahahatulan. Subalit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ito ang kahatulan. Kinig kayo mga kapatid, ito ang kahatulan na dumating ang liwanag sa sanlibutan. Pero mas inibig ng sanlibutan ang kadiliman kaysa sa liwanag. Bakit? Sapagkat ang gawain nito ay masama. Subalit siyang nasa liwanag ay lumalapit sa liwanag upang mahayag na ang kanilang mga gawa ay ginawa sa kanila ng Diyos. You see? Kaya ipinaunawa sa atin sa doktrina ng banal na Espiritu, yan ang nagbibigay sa tao ng pangunawa. Na maunawaan niya si Kristo upang siya'y maipanganak na muli. At nagturo din ang ating Panginoong Jesucristo na lahat ng sasampalataya sa Kanya, isang araw,
mula sa kanyang kaloob-looban ay bubukal ang isang tubig ng buhay. Basahin natin, 7:37 ng Juan. Juan 7:37. Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi sa kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Ngunit ito'y sinasalita niya tungkol sa Espiritu, natatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay katuparan ng mga pangako ng Diyos sa lumang tipan. Subalit ang kaharian ng Diyos ay darating sa dalawang bagay. Ay una, para iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan. At pagkatapos, aakyat siya sa langit at muli siyang babalik. At doon siya maghahari sa kanyang mga iniligtas na bayan. Kaya nga mga kapatid, nangusap ang ating Panginoong Hesukristo patungkol sa banal na Espiritu dito in a future sense, sapagkat sa kanyang panahon, kagaya na sinasabi, hindi pa ibinibigay, sapagkat si Hesukristo ay hindi pa niluluwalhati. Ibig sabihin, hindi pa siya namatay, inilibing at muling nabuhay. Subalit ipinangaral na ng Panginoong Hesukristo ang katotohanan ito. Sa 14:17, 15:26, 16:13 ng Juan, tinawag niya ang Espiritu na Espiritu ng katotohanan, na siyang mag-aaliw, gagabay, mananahan sa mga disipulo at magpapatotoo patungkol kay Kristo. Yung pangako ng Diyos sa lumang tipan na ibibigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa tao ay konektado sa pagsasakatuparan ng bagong tipan. Kung iisipin mo, ito ay binili rin ng dugo ni Kristo. Kung paanong ang bagong tipan ay naisakatuparan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Nang sila ay nasa huling hapunan, anong kanya sinabi? Hinawakan niya ang saro at kanya sinabi, ito ang dugo na pinagkipagtipan sa inyo sa pamamagitan ng aking dugo sa bagong tipan. Lahat ng bagay sa lumang tipan ay winiwisikan ng dugo. Kahit si Moises ay nagsabi, ito ang dugo na nagpapatotoo sa inyo. Ganon din naman sa bagong tipan. Sa kamatayan ni Kristo ay naisakatuparan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Kaya nga, ang pagdating ng banal na Espiritu ay ebidensya na nagtagumpay si Kristo. Yan ang pagkaintindi ng mga apostoles. Tignan natin sa 2:32 ng Gawa. Gawa 2:32 hanggang 33. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos. At tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Palibhasa nga'y pinarangal ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Ang tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagdala sa atin ng bagong pakikipagkasundo ng Diyos. Nang siya'y umakyat sa langit, tinanggap niya ang pangakong ito at ngayon ay ibinigay niya sa mga alagad. Isipin mo,
ang pagkilos ng banal na Espiritu sa tao ay ebidensya ng ginawa ni Kristo para sa iyo. Diyan ko puputulin at itutuloy ko mamayang hapon para sa pangatlong puntos. Sapagkat yung pangatlong puntos ay mahaba-haba, ang presensya ng Diyos sa iglesia. Ipinangako ng Diyos sa una, sa mga propeta. Si Moises ay nagsabi, sana dumating ang araw na ang bayan ng Diyos ay papuspos ng banal na Espiritu. Isinabi ng mga propeta na ito'y darating sa pamamagitan ng bagong tipan. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinakita niya sa kanyang pagiging tao na siya'y pinatnubayan ng banal na Espiritu. Simula sa kanyang kapanganakan, kahit nang siya'y 12 anyos pa lamang nang pumunta siya sa templo. 12 anyos ha. Basahin natin sa Lucas 12. Lucas 2. Talatang 40. At lumaki ang bata at lumakas at napuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Simo, kahit ang bata pwedeng makaranas ng biyaya ng Diyos. Kaya maiiyak ka sa mga bata ngayon sa sanlibutan ito. Kaya lagi kong pinasasabi sa inyo paulit-ulit, tulungan natin ang children's ministry. Sa kanyang pagiging tao, nakikita natin ang Panginoong Jesucristo. Pinakita na sa atin ang buhay na dapat ipamuhay ng tao sa ilalim ng Diyos. Dapat ang tao mamuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Dependent sa Diyos. Kahit sa kanyang pagbabautismo, tinupad niya ang katuwiran. Kahit pa sa kanyang mga tukso, pinatnubayan ng banal na Espiritu ang ating Panginoong Jesucristo. May magsasabi ba sa inyo na hindi kayo makapaglingkod sa Diyos sapagkat marami kayong tukso sa buhay? At marami kayong pag-uusig? Hindi ba ipinakita sa atin sa banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo? Ang banal na Espiritu pa nga ang nagdala sa Kanya sa ilang upang siya'y tuksuhin, hindi para magkasala. Para ipakita sa atin ngayon na siya'y tinukso kagaya natin pero hindi nagkasala. At meron tayong malalapitan sa panahon ng ating mga kahirapan. Yan ay ipinangangaral, mga kapatid. Ngayon, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Sinabi ng Hebreo, through the eternal Spirit offered Himself to God without spot. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, ibinigay niya ang kanyang sarili sa Diyos.
Nang siya'y muling nabuhay, nandun din ang banal na Espiritu na bumuhay sa kanya. Kaya nga't sinabi ni Apostol Pablo sa Roma, kung ang Espiritu na bumuhay kay Kristo ay siya ding bumuhay sa inyong mga makalupang katawan, bagamat kayo'y patay dahil sa kasalanan, ay may buhay kayo sa Diyos. Ngayon, mga kapatid, yung kamatayan ni Jesucristo ay bumili ng maraming pabor para sa atin. Tayo ay naging sa Diyos. Tayo ay naging pagmamayari ng Diyos. At ang katawan nating ito ay naging templo ng banal na Espiritu. Na-explain natin mamayang gabi sa service. Pero for the meantime, alam mo ba kung bakit lahat ng mga anak ng Diyos ay may banal na Espiritu? Sapagkat binili ka ni Kristo. Kaya't ang sino mang walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Diyos. Basahin natin sa Roma 8. Talatang 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Alam natin na hindi po tayo naging anak ng Diyos dahil sa ating sarili. Minahal lamang tayo ng Diyos. Unang Juan 3:1, kay dakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na tayo ay ginawa niyang anak. Subalit paano tayo nakatugon sa pag-ibig ng Diyos? Ipinangaral ni Jesucristo sa atin ang daan, ang buhay at katotohanan. Tayo'y sumampalataya. Siya ay naging Panginoon ng ating buhay. Kaya doon ba nagtatapos yun? Hindi. Sa lahat ng sumasampalataya, sila ay tinatakan ng Espiritu ng pangako. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, hindi nyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu. Talatang 19, unang Korinto 6:19, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at kayo'y hindi sa inyong sarili? Bakit? Sapagkat kayo'y binili ng may halaga. Alam mo ba ang ibig sabihin ng katubusan? Na tayo ay dating hindi sa Diyos, ngayon ay sa Diyos na. Para saan? Para panahanan ka ng banal na Espiritu. Kagaya ng sinasabi ng lumang tipan, ilalagay ko ang aking Espiritu sa inyo. Na natupad sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo kung kayo'y mga anak ng Diyos. Napakaraming mga tao sa panahon natin ngayon nagsasabing sila'y Kristiyano, subalit hindi pinangungunahan ng banal na Espiritu. Mga iglesyang walang disiplina at mga taong walang takot sa Diyos. Nawawalang kabuluhan ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa isang klaseng ebanghelyo na walang epekto sa tao. Kung kayo ay sa Panginoong Jesucristo, pakinggan niyo mabuti ang boses ng banal na Espiritu na nangungusap sa inyo ngayon, na dapat kayong lumakad sa kanyang salita. Kung paano ninyong tinanggap si Jesucristo na Panginoon, ganun kayo lalakad sa kanya. Sino bang nagpapatibay sa atin? Ang Diyos lang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, naghahanap tayo ng mga himala. Gusto natin makalakad ang pilay, makakita ang bulag, pero hindi mo nakita na ang pinakadakilang himala ng Diyos ay ikaw. At tumalikod ka sa kasalanan. Iwanan natin ang mga Diyos-Diyosan natin at maglingkod tayo sa buhay at tunay na Diyos. Hindi ba sinasabi sa Efeso 2:10,
sapagkat kayo ay kanyang mga nilalang kay Kristo. Kayo ay kanyang gawa kay Kristo para sa mabubuting gawa. Naghahanap ang masamang salinlahing ito ng tanda. Kasi sinabi ko sa Bible study no isang gabi, alam mo mga tao ngayon, pag nakakita ng tumulo sa kisame, sasabihin, uy, magdasal tayo, may imahe na buo. Pag nagpapahid-pahid pa sila sa kanilang mga karamdaman, hindi nila nailam, hindi nila naalala, hindi nila naisip na nag-leak lang yung tubo papunta sa Puso Negro. Sapagkat ang masamang saling-lahing ito ay naghahanap ng tanda. May maraming tao pupunta sa simbahan para lang makinig ng karunungan, ng logic, aral ng aral, pero hindi nakakarating sa katotohanan. Sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, pero sa mga gawa, tinatanggi nilang Diyos. Kaya sinabi sa banal na kasulatan, huwag ninyong patayin, labanan ang banal na Espiritu. Quench not the Spirit. Kung tayo ay tinutulak nito, at this moment, binibigyan kayo ng Diyos ng mga salita na inyong ibabalik sa Diyos mamaya sa pananalangin. Hindi tayo marunong manalangin. Subalit tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating mga kahinaan. Hindi ba napakaganda at napaka-elegante ng doktrinang ito? Na hindi tayo basta niligtas ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Niligtas tayo ng Diyos para ang Diyos ay manahan sa atin. At upang makapaglingkod tayo sa Kanya. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Yan ang kailangan ng iglesia. Yan ang kailangan natin. Si Juan Bautista, ni isang himala wala siyang ginawa. Pero maraming tao ang nakakilala kay Kristo dahil sa kanyang sinabi. Ang sabi ng mga tao, ang taong ito hindi gumawa ng himala, pero lahat ng sinabi niya tungkol kay Kristo totoo. Ano pang himala ang hinahanap ninyo? Binigyan na kayo ng Diyos ng kapangyarihan. Lumaban kayo sa lahat ng tukso. Kung nahihirapan kayo, lumuhod kayo sa Diyos. Sapagkat siya hindi malayo sa atin. Anong silbi na sa pananampalataya natin wala tayong rebulto, pero hindi naman kayo nagdadasal sa inyong mga sariling bahay. Kaya nga ang Diyos ay Espiritu. Upang sa lahat ng bagay paglingkuran natin siya, ano man ang ating ginagawa, gawin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. At magpapatotoo ang banal na Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Mga kapatid, sumati nawa ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Patapos yung preaching mamayang hapon. Pagkagaling namin sa Baras, pag-uusapan natin ang presensya ng banal na Espiritu sa iglesia. Manalangin tayo.